Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. Ayan. So for today's video nga mga katindahan, napakaganda ng i-share ko sa inyo dahil ito nga ay patungkol sa kung paano nga ba tayo makakapagnegosyo or makakapagsimula ng negosyo lalong-lalo na ng ganitong RTW business kung wala naman tayong pampuhunan. O diba? Ayan. So bago nga tayo mag-jump up doon sa pamamaraan kung paano nga tayo makakapagsimula ng walang puhunan is mag-share muna ako sa inyo ng aking personal experience kung paano ako talaga nagsimula sa wala. O diba? Ayan. So way back nung college ako mga katindahan. Ayan. So meron kasi nga tindahan yung nanay ko na damitan. Ganito din sa business ko ngayon. Yan. So, meron siya ngayon na mga ukay-ukay. Diba? So, bukod sa brand new na mga damit, bargain, ganyan, meron nga, nagtinda rin siya ng mga ukay-ukay. And then, naisip ko noon na why not na magkumuha ako ng mga paninda niya, ng mga shorts and mga pants, ganyan na ukay-ukay, na alam ko nakakasya doon sa mga friendship ko, na alam kong susupport sa akin at bibili sa akin yan. Diba? So, ang ginawa ko is kumuha ako ng mga sample, yung pinili ko yung magagandang design, tapos dinala ko sa school. Yun, at pinagkaguluhan nila, mga katindahan, grabe, nakakatuwa talaga, diba? Ayan, so pinagkaguluhan nila yung aking dala, and parang isang araw lang yung dala ko, ang daming naubos. Kung dyan sa nagtinda nga ako ng mga ukay-ukay ni nanay ko, binenta ko to sa school, di kumita ako, di binti ko kay nanay ko yung tubo niya, yung puhunan niya, akin yung tubo. Ganon. Or meron akong kita doon sa, basta meron akong kita doon sa item na yon. Bukod doon sa mga item na yun is hindi lang yun ang mga pinagbebenta ko nung ako ay college. Diyan ko natutunan yung mag-online selling, mga katindahan. At hindi lang basta online selling. Diyan ko natutunan mag-buy and sell. Oh my God. Diba? Paano? Anong diskarte ginawa ko? Dahil alam ko na yung mga classmate ko is mga maarte, mga kika, yun yung maarte na ano, yung alam mo yung ano sa katawan, mahilig magpa-beauty, ganyan. So, ang ginawa ko mga katindahan ay, dati kasi nung kapanahonan namin ng college, San Pedro hanggang 2016, hindi pa uso yan ng mga Shopee, Lazada, yan, walang ganyan. Ang uso pa nun ay yung sa Facebook page or Facebook group ng mga online seller. Doon sila nagbebenta ng mga items yan. Talagang nung time na yon is talagang dapat magaling kang kumilatis at na hindi ka mai-scam ng supplier, 'di ba? Kasi mahirap na, 'di ba, kung mai-scam tayo. Pero that time talaga is nakakita talaga ako ng legit online supplier at ang kinukuha, ang binibili ko sa kanila is yung mga lipstick. Mga lipstick, mga katindahan na ang puhunan nagre-range ng nasa 50 pesos. Tapos, ginagawa ko, pag dumating na sa akin yung item is inaalukan ko yung mga classmate ko, lahat ng alam kong, kahit alam nyo yung iba, kahit hindi may mag-lipstick, napapabili ng madam nyo. Diba? Pinapakita ko sa kanila yung magagandang shade ng lipstick, tapos pagka-utang, diba, dahil nga mga estudyante, alam naman natin, diba, pag-utang is 150 ang mabayaran ka sa. Pero pag cash, 100 hanggang 120. O, diba? Ganun ang patakaran ng madam nyo. Diba? Tapos, bukod dyan sa mga lipstick na yan, mga katindahan, ay isipan ko na rin na mag-add nung mga cellphone case. Alam niyo mga katindahan, yung dati yung umuso na mga rubber na case. Yan, talaga naman. Alam niyo ba mga katindahan na kahit mga teacher, napapabili natin. Grabe talaga ang support. Hindi lang basta mga classmate mo, diba, pati mga teacher or pati yung mga ibang section, ganyan, napapabili natin. Nandiyan din na nagtinda ako mga katindahan ng pulburon. Inaral ko talaga kung paano gumawa ng pulburon. Diba, bumili ako nung pang ganun, no? Tapos bumili ako nung balutan, diba? Talagang ganyan ako, mayroon maghalo nun eh. Tapos alam nyo ba ang sales stock ko sa aking pulburon ala Goldilocks. Diba, fake it till you make it. Diba? Magkano lang naman yung puhunan mo, bibili ka ng yung gatas, tapos yung margarine, tapos yung cornstarch, tapos kaunting asukal, diba, naalala mo pa. Yan, luto-luto talaga ako mga katindahan. Kasi parang hindi ako mabubuhay noon nang wala akong dahil sa hirap ng buhay, diba? Bukod dyan, mga katindahan, sa mga diskarte na yan, na ginawa ko ng
na ginawa ko is nagsiservice din ang madam ninyo, di ba? Palakasan talaga ng loob. Ano yung mga service na ino-offer ko? Nag-aahit ako ng kilay sa mga classmate ko. Nag-aahit ako ng kilay, mga katindahan, 5 piso kada kilay. Syempre, bibiliin ko yung mga kilay, magkano yun? Nasa 50 pesos. Diba? So, pag kinilayan ko sila, wala nang libre sa panahon nyo. Kahit nung panahon nun, wala nang libre. Kada kilay, 5 pesos. So, diba? Tapos, minsan, may libreng ano pa yun. Lalagyan ko sila ng item para sulit ang 5 piso nila, di ba? Mga teacher, o di ba, may nagtitiwala din ng mga teacher sa akin sa pag ano ng kilay. Yung iba yung trading, yung sinulit yung gagamitin, inaral ko yung fake it till you make it talaga, mga katindahan. Inano ko muna siya sa sarili ko. Siyempre, try ko muna, kaya ko ba? Eh, kaya. Dali-dali lang, gaganon-ganon mo lang, bubul-bultus ko. Ganon-ganon, parang kinugupit. Ay, nako, alam nyo ba, sinulit lang ang puhunan, pero 150. Tara, siyempre, mga teacher na yan, di ba? Bukod dyan sa pagkikilay, mga katindahan is pinasok ko yung pagkukulay ng buhok, pag-make-up, pagtatahi ng mga costume. Ayan, estudyante pa lang, mga katindahan ng madaming. Ay, talaga rarakit ako dyan. Mag-makeup ako sa mga anong tawag dito, mga pageant. Yan, tapos ang ibabad sa'yo 2,000, isang gawaan lang. Pag mga pageant yan, ha, yung iba kapag yung ganitong oras lang, ganyan, 300, 500, depende sa okasyon. Yung mga gagraduate na mga estudyante, madam ninyo, talagang portfolio, madami nagtitiwala. Bakit? Dahil nasa sayo naman yan kung paano mo nga ibibenta yung skill mo, di ba? The more na marami tayong alam, knowledgeable tayo sa isang bagay, is the more na talagang mapapagkakitaan natin siya. The more na magagamit natin siya, stepping stone para maging success, diba? Talagang kung pataasan lang ng self-confidence, mga katindahan, ay talagang wala talagang nandyan talaga yung high level of confidence ng inyong madam ko. Yan, kaya naman bakit ko sinishare ito sa inyong mga katindahan? Dahil hindi natin kailangan ng malaking pera para magsimula ng negosyo. Kahit ano pang negosyo ang sisimulan mo, di ba? Kahit anong negosyo yan, kayang-kaya natin siyang simulan. Nasa pagkontrol na lang natin yan sa sarili natin, kung sisimulan ko na ba to? Paano ko sisimulan to? Kasi ang daming kasi natin mga misconception patungkol sa pagninegosyo, di ba? Kagaya ng magninegosyo, wala akong pera. Paano magsisimula? Wala akong pera, wala akong pangkapital. Hindi naman ako gaya ni ganito, ganyan, na meron akong, na sila may pangkapital, ako wala. Mga katindahan, kung ganyan yung itatatak natin sa isip natin, kung ganyan yung mindset natin, di ba? Hindi talaga tayo makakapagsimula, di ba? Kasi hindi naman natin kailangan ng maraming pera, mga katindahan, para makapagsimula tayo ng negosyo, di ba? Dahil hindi lang sa pera umiikot yung pagninegosyo, di ba? Isipin mo, ano ba yung talent mo? Saan ka magaling? Ano yung kaya mong gawin, di ba? Na pwede mong ibahagi sa kapwa mo, sa paligid mo, di ba? Na alam mong mapapagkakitaan, di ba? Dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin kung pwede ba natin ang pagkakitaan o hindi, di ba? Sa dami ng mga successful people nowadays, di ba? Na mga talagang nagsimula sa wala, di ba? Kung mahilig lang tayong manood ng mga may puhunan, ganyan, di ba? Or kung ano-anong mga TV platform na mga business ideas, ganyan, di ba? Ako kasi nung mga kapanahunan yan is talagang mahilig ako mag-search, mahilig ako manood, gusto ko ma-inspire, di ba? Kung papaano ako mag-start na wala nga akong pera, wala akong pampuhunan, ganyan, di ba? Hindi naman pala kailangan na may pera. Alam mo kung ano yung kailangan mo, ano yung kailangan natin, yung kagustuhan natin, yung willingness natin na magsimula, di ba? Kasi kung tayo ready na yung sarili natin, alam mo kung ano yung sisimulan mo, alam mo yung papasukin mo, alam mo kung anong gusto mong gawin, mag-drawing, di ba? I-drawing mo yung classmate mo kahit walang bayad, di ba? Pag nakita niya, pag nagustuhan niya, i-refer ka niya sa iba, di ba? Lahat kasi ng mga bagay, mga katindahan, nagsisimula sa talagang pagsikapan mo, yung paghirapan mo, aralin mo, bigyan mo ng buhay, di ba? I-share mo sa iba, para dahil the more you share, the more you receive, the more you give, the more you receive. Mga ganun, mga katindahan, di ba? Magsisimula yan sa sarili natin. Sino ba naman ang
ayaw maging success, 'di ba? Sino ba naman yung ayaw magkaroon ng negosyo, ayaw magkaroon ng business, ayaw kumita? Sino ba? Sino, 'di ba? Wala. Lahat tayo gusto natin kumita, lahat tayo gusto natin angat, lahat tayo gusto natin tayo yung magaling, tayo yung bida. Why not? Hindi masama maging ganyan, 'di ba mga tinanong? Kumpara naman yan sa ikaka-success natin. Kumpara naman yan sa sarili natin, 'di ba? Why not? Ikaw yung mag-cheer up sa sarili mo, 'di ba? Dahil walang ibang mag-cheer up sa iyo kundi sarili mo. Walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo, 'di ba? Huwag kang makinig dun sa mga tao na nagda-down sa iyo. Huwag kang makinig dun sa mga tao na tinatawanan yung talento mo. Pag sila yung gawin mong inspirasyon para mas kaya ko to. Wala kayong ambag sa buhay ko. Kaya ko to. Ay, oh my God! Gawin natin silang inspirasyon para mas galingan pa natin, para mas gawin pa natin yung best natin, na maging eksperto dito sa bagay na tinatawa-tawanan lang nila, di ba? Kasi mga katindahan, once na in-embrace natin yung ginagawa natin at once na ma-master natin yung ginagawa natin, kumikita na tayo ng pakunti-kunti hanggang sa, alam mo yun, sa paunti-unti na hindi natin namamalayan na, oops, pwede pala. Yung ganun mga katindahan. At once na nagawa natin yung mga katindahan, yung mga tumatawa-tawa sa atin noon, yung mga nandadown sa atin noon, once na nalaman nila, nakita nila na step by step is nakikita nila na umaangat yung level nung career natin. Ay, mga katindahan, that's the time na mawawarn sila na, oops, teka, parang may mali, parang hindi ito maaari. Mga ganun, diba? So, tatawa-tawanan ka pa ba nila? I-judge ka pa ba nila and everything? No, di ba? Dahil bakit? Dahil meron na tayong napapatunayan, di ba? Na hindi doon natatapos yung ating kagustuhan. Doon talaga tayo sa paangat. Di ba? Kaya mga katindahan, doon sa nagsasabi na wala akong pampuhunan, hindi ako kagaya nila na ganito, na merong malaking halaga, or kahit hindi man ganun kalaki, maliit na halaga, wala akong ganun. Kung ganun tayo mag-isip mga katindahan, diba? Wala. Nasa sarili lang natin yan, diba? Wala tayong ibang kalaban kundi ang sarili natin. Kaya ikaw, kung gusto mo magkaroon din ng ganitong tindahan, magkaroon ng financial freedom, diba? Dahil sa ganitong negosyo is unlimited income. Taray, hindi naman laging meron, pero hindi rin naman laging wala. Kumikita talaga, diba? Nasa sa atin yan kung paano natin sisimulan. Diba? Dahil mga katindahan, lalo na dun sa mga bago pa lang na nakakakita dito sa ating channel, kung mapapanood nyo yung mga previous vlog ko, napapakita ko doon kung saan kami nagsimula. Diba? Napakaliit lang nitong tindahan, pero wala pang 3 taon mga katindahan, diba? Magta-3 taon ngayong February itong tindahan namin. Pero grabe yung expansion, grabe na yung nadagdag na item, tipong ang dami na naming napagawa, ang dami naming na-invest, ang dami naming napundar, pero yung laman ng tindahan is umaapaw, malusog na tindahan, di ba? Hindi siya yung pagtingin mo, ay, wala, kulang, ganyan. Hindi. Di ba? Kahit marami na kaming na-out na pera, pero makikita mo na yung tindahan is grabe yung pagpapala ni Lord, di ba? Blessing over blessing talaga. Di ba? Sino ba naman hindi magpapasayaw? Di ba? Sino ba naman hindi maggagala? Sino hindi matutuwa sa galak kapag kaganyan negosyo mo? Hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan iwan ng pamilya mo, hindi mo kailangan maging malungkot, diba? Hindi mo kailangan magpagod. Anytime mag-relax ka, anytime na gusto mong magpahinga, muko, milata, ay, diba? Oh my God. So, ayan mga katindahan, ang aking true to life experience sa pagsisimula ng ganitong RTW. Hindi natin nga kailangan na marami agad tayong pera, diba? Kasi step by step, baby step, ika nga, diba? Tapos, kasi hindi natin alam, na hindi natin namamalayan na in the long run is meron pala siyang purpose kung bakit natin ginawa yung mga bagay-bagay na yun. Kasi yun pala, magkakaroon ka pa. Sino ba naman mag-aakala, diba, na magkakaroon si Madam Claire ng ganitong RTW business? Which is hindi ko talaga ito
inisip noon. Ayan lang muna mga katindahan for today's video. Sana ay meron kayong napulot na i-relate nyo sa inyong buhay at magagamit nyo rin, di ba? Na marirealize nyo na, ay, tama, sige, gagawin ko yan, ano, di ba? So, maraming salamat mga katindahan sa inyong palagi panonood. And, oh my God, happy selling! Happy New Year, di ba? Panibagong taon, panibagong pangarap, panibagong pag-asa. Bye!